Guys, 'di ba last time meron tayong tutorial sa pagdadrive ng manual na motor, at kung napanood nyo yun, parang ganun lang din yung gagawin natin sa ngayon. At yung idadagdag lang natin doon sa ginawa natin noon ay yung paano magmotor nang hindi kumakadyot. Madami ring nagtatanong doon sa video natin na yun kung paano daw yung tamang pagbitaw ng clutch at gamit ng cambio. Ang makakapanood lang dito mga ka-Phantom ay yung talagang beginner o yung nagpa-practice na mag-manual transmission. Tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang paraan kapag nag-cambio kayo o kapag pinatakbo nyo yung inyong motor, hindi siya kumakadyot. Siyempre, di ba, kapag naka-primera kayo, katulad nito, kapag hindi kasi maayos yung paggamit nyo sa inyong silinyador, ang mangyayari kasi dyan, ganito, katulad yan, naka-primera tayo, tapos so kahit sabihin na natin na medyo marunong na kayo sa pagka-clutch, pero dito sa paggamit ng silinyador hindi pa kayo masyadong marunong, katulad nito, parang ganyan, ganyan, kumakadyot-kadyot, yan, dapat wag nyong laruin yung inyong silinyador. Kapag ginawa nyo kasi yun, may tendency kasing baka madisgrasya kayo o kaya mabitawan nyo yung inyong motor, kasi kapag kumakadyot kasi yan, sumasabay pati yung inyong katawan. Dapat kapag naka-primera na kayo, kapag medyo nakasalida na kayo ng konti, mag-segunda na kayo, doon nyo kasi mararamdaman na habang tumataas yung inyong gearing, mapapansin nyo, lalo na kapag naka-tercera, kwarta, hindi nyo na mararamdaman yung masyadong pagkadyot. Kapag nagpa-practice kayo, mas may recommend ko na lagi nyong gamitin is segunda or tercera. Mapa manual or yung semi-automatic na motor, pwede nyong gamitin kaagad. Pwede kayong mag segunda o tercera para kapag nag-practice kayo, hindi kumakadyot yung pagdadrive nyo. Mas nakaka-practice kasi kayo kapag bago kayo magmotor, manood muna kayo ng mga tutorial para maiwasan nyo yung ganong sitwasyon. Kapag marunong na kayo sa gamit ng silinyador, syempre meron na yung time na medyo mayabang na kayo sa pagdadrive. Ito na yung susunod na ipapractice nyo. Yung kada pag change gear nyo, may kasama ng bomba. So ganito naman yun. So katulad nito, naka-primera tayo. So ngayon, pipisain nyo lang yung clutch, tapos bombahin nyo. Tapos ganun lang kasimple, bombahin nyo lang. Tapos kahit na yung sa pagkambyo nyo, dapat kailangang sabay. So kahit naman na binitawan nyo na yung inyong kambyo, pero yung mismong clutch ay dapat nakapisa pa rin para hindi kumakadyot. Pwede nyo kasing magamit itong ganitong technique kapag magda-downshift kayo or kaya magpapalit kayo ng gear. So depende kasi yan sa technique nyo, kasi nung una din akong nagmotor, yan din yung ginawa ko, yung talagang pinaractice ko yung ganito. For example, nag-downshift tayo, bombahin nyo lang, ganun, para kahit papano medyo makahinga yung ating makina. So hindi lang naman sa manual natin ginagawa yan, pati din sa mga semi-automatic, sa automatic, ginagawa rin natin yan. Yung medyo kapag nag-downshift tayo o kaya kapag nag-minor tayo, ito binobomba natin. Ayan, para medyo kahit papano makahinga yung ating makina. Kasi sa pagdadrive, dapat hindi lang basta kapag hinawakan mo na yung motor, sasakyan mo na at papatakbuhin mo, dapat marunong ka ring tumiming ng pagkambyo. Kasi kapag hindi ka marunong tumiming ng pagkambyo, pinatakbo mo, naka-primera lang siya, siyempre yung makina mag-over-rev ka kapag hindi ka na-change gear. Idadagdag ko lang mga ka-Phantom, kapag nagpatakbo tayo ng motor, especially yung bagong start sa umaga,
hayaan nyo munang uminit yung makina bago nyo pa takbuhin yung inyong motor. Kasi kapag ka kasi yan, kapag in-start nyo siya tapos pinatakbo nyo kaagad, dalawa lang kasi yung mangyayari sa inyong motor. Unang-una, kapag ka laging ganun yung ginagawa nyo sa inyong motor, ang matatamaan kasi dyan is yung inyong piston ring. Pangalawa, yung block nyo magagasgas kasi kapag in-start nyo sa umaga, lahat kasi ng langis nyan nasa baba, lahat yung yung langis, so hindi pa nakakapag-circulate ng maayos at hindi pa nalalagyan ng mga oil yung mga bearing niya. So ganun din sa piston, hindi pa siya ganong nakakapag circulate sa loob ng mismong block. Yun, kapag inarangkada nyo kasi kaagad yan o pinatakbo nyo kaagad yung inyong motor, may posibilidad kasi na magagasgas yung inyong block at masisira yung inyong piston ring. Mas in-advise ko na kapag nag-start kayo sa umaga, kahit i-warm up nyo mga 3 to 5 minutes kayo mag-warm up ng inyong motor para at least kahit papano ganda yung pag-circulate ng inyong oil sa inyong motor at maiwasan natin yung ganong problema. So ayun mga ka-Phantom, so nabigyan ko kayo ng tip kung paano yung step by step na gagawin nyo kapag ginamit nyo na yung inyong motor. At gaya ng sabi natin, yung paggamit natin ng motor, especially yung mga ganitong declutch, ay dapat marunong din kayo tumiming ng pagkambyo nyo. Kasi kapag hindi kayo marunong, for example, kapag nakapaprimera lang kayo, ngayon umarangkada yung inyong motor, mag-overrev kasi kayo, yung yung kapag nag-overrev kayo, yung talagang mangingiyak talaga yung makina ng motor nyo. Pwede pang makasira ng mga bearing, rocker arm, pwedeng masira kasi yung rocker arm, pwede yung sigunyal. Yan yung mga pwedeng masira sa motor nyo kapag nag-overrev kayo. Pwede rin yung valvula ng inyong motor kapag tumukod yan, mababaluktot yung inyong valvula. So dapat kapag nag-shift kayo, pakiramdaman nyo kung talagang gigil na talaga yung makina nyo, pwede na kayo magpalit ng gear. So nakadepende naman yan sa sa paggamit nyo sa inyong motor, kasi may kanya-kanya kasi tayong kanya-kanya tayong paraan sa paggamit ng motor. Kasi katulad ko, dalawa lang kasi yung ginagamit nating paraan sa paggamit ng motor. Unang-una, kapag nasa traffic tayo, laging ginagawa natin kapag nasa traffic tayo, kapag huminto yung ating motor, iniiwasan natin yung pagkapisa ng ganito. Lalo na kapag umaandar yung inyong motor, wag nyong gagawin yung ganito na nakapisa lang. Kumbaga yun ba yung parang hinihintay lang natin na mag-go yung stoplight para bitawan natin itong ating clutch. So hindi ganoon. Dapat pagka nasa traffic tayo o naka-standby lang tayo sa gilid, wag nyong gagawin na pipisain yung clutch kasi mapupudpud yung inyong lining. Kaya kapag nasa traffic kayo, ang gagawin nyo, ibalik nyo sa neutral tapos bitawan nyo yung clutch para ma-relax yung inyong clutch lining. Kasi kapag laging nakapigayan, mapupudpud talaga. So katagalan, magpapalit na naman kayo ng bago. At mapapansin nyo kasi yan, kapag napupudpud yung clutch lining nyo, every time na nag-change oil kayo, iba yung kulay ng oil nyo. Diba kapag nag-change oil kayo, meron kasi yung time na kulay pula yung lumalabas na nangingitim, parang ganun yung kulay nya, which is normal yung ganun na kulay kapag nag-change oil ka. Meron din yung time na kapag nag-change oil ka, nagiging choco na gatas, yun naman yung coolant tsaka oil yung naghalo, yun naman yung mas delikado. Next content naman natin yan, pag-uusapan din natin para kung ano yung pwede natin gawin para maiwasan natin yung ganong problema. Yung pangatlo naman, yung sinasabi natin na hindi normal kapag laging nakapisa yung inyong clutch. So kapag nag-change oil kayo, laging ganun yung ginagawa nyo, nung mapapansin nyo kasi doon, talagang sobrang itim talaga. Yun na yung nagiging cause ng napupudpud na yung inyong lining. Pagka nasa traffic kayo at matagal pa naman yung pag green o pag go ng traffic light, pwede nyo munang i-neutral para matagal yung buhay ng inyong clutch lining. Dapat meron kayong magandang setting sa inyong clutch, kasi kapag sobrang taas naman, pwede ring masira yung inyong clutch lining. Kapag sobrang baba naman, katulad nyan, meron kasi yung nakapiga ka pa lang, ganito, umaarangkada na. So dapat nakatimpla lang yung inyong clutch setting.
So meron din tayong tutorial dyan, pwede nyong panoorin yung tamang pag-adjust ng clutch setting natin. Mag-adjust dito sa mismong clutch nya, pwede kayong mag-adjust dito sa mismong makina. So dalawa naman yung pwede nyong pag-adjustan. Mas komportable akong mag-adjust dito sa baba kaysa dito sa taas, kasi kapag dito sa taas babaklasin mo pa ito. Yan. So yun mga ka-Phantom, sana nakuha nyo yung sinabi ko, no? So ngayon magta-try pa tayo at papatakbuhin natin itong motor natin. So syempre unang-una start natin, at kung may kill switch pala yung inyong motor, pwede nyo rin gamitin. Katulad nitong motor ko may kill switch, pero hindi ko kasi masyadong ginagamit kasi meron itong aking domino switch. Ayan, natatakpan niya, pero gumagana pa rin naman yan. Ayan o. So start natin. Ayan. So gaya ng sabi natin, kapag cold start sa umaga, 3 to 5 minutes bago nyo patakbuhin yung inyong motor para mas makita nyo. Ito dapat sa sa pagkakambyo natin kapag nagpremera tayo, pagka manual ganito, mag-clutch muna kayo, clutch, tapos apakan yung cambio, tapos dahan-dahan yung clutch, tapos lagyan natin ng gas katulad nyan. Ayan, tatakbo na siya. Ayan. Tapos kapag maramdaman na natin na talagang magpapalit na tayo ng gear, ayan, pwede nyong sabayan, bombahin ng isa o dalawa, depende sa inyo kung ano yung trip nyo. Pero sa akin isa. Pero kapag nag downshift tayo, katulad nito, iikot tayo katulad nyan, para hindi na tayo magbe-brake, pwede nyong bombahin ng ganun para makahinga yung makina. Tapos primera, segunda, pwede nyong bombahin na naman. Tapos kapag nag downshift kayo, ayan, pwede nyong bombahin ulit. So yan, pwede nyong tularan yan. So ito naman yung walang bomba, primera, ayan, segunda, walang bomba yon, diretso. Kadalasan na ginagawa ko to kapag nasa highway tayo, ganun talaga kapag dire-diretso. Pero kapag ganitong mga nasa city driving ka o ganitong nasa iskinita ka, pwede mo gawin itong method na ito. Ang maganda kasi dito kapag naka-muffler ka, rinig na rinig talaga yung pag change gear mo. Pero kapag naka-stock pipe ka kasi, hindi mo masyadong mararamdaman yan. Ayan o. Ito yung walang bomba. Walang bomba to. Ayan. Dapat ganun kayo mag-shift. Kapag nasa eskinita kayo o nasa city driving kayo, kahit wag nyo palagpasin sa 7,000 RPM. Kahit nasa 3 to 4,000 RPM lang kayo mag-shift. Katulad nito, walang bomba. O yan, walang bomba. Ayan, pwede nyong gamitin yan kung depende kasi sa hilig nyo. Kung medyo astig yung pagdadrive nyo, pwede nyo lagyan ng konting bomba katulad nito. O, diba? Ganun lang. At kapag katagalan naman, matututunan nyo din yan. Sa una lang medyo mahirap, pero kapag nakuha nyo na talaga yung tamang paraan sa paggamit ng clutch at silinyador, madali na lang yan para sa inyo. Ayan o. Meron pa nga yung mga iba na gumagamit sila ng power shifting, yung talagang clutch na lang yung binibitawan nila, pero yung silinyador nakaganyan pa rin. Talagang tumatalon talaga yung kanilang mga motor. Ginagawa nila yun sa mga drag race, sa mga circuit, ginagawa nila yun. Pero kapag gagawin mo ba naman sa ganitong city driving, talagang baka mamaya makabangga ka pa. Kaya hanggang dun muna yung ating ituturo. At yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.